Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po na muna ay dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ng banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal, maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa Morse Boy. Nagmumula sa iyo, pagkakataon binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo. Sa buong araw at tumala pa yung bawang lahat. Sa bandalangin na aming Gilgad Member Banglista Waldes Estrada Almeida, ay po maminamal na mga manggagawa. May gabi kapatawaran sa mga misupot sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa aming Panginoon. Huwag mo naman tignan namin nagawa pagkasala ko de puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalay mo kami lahat mga napay sa aming pagkaroon salita. Nagisan mo yung salita padambang lingkod sa kanang aking wala magagawa. Basahan lamang, alika po lamang sa harapan. Good kami doon po papalang espiritual. Sa ipong mga kapatid sa dakong ito, lalo ang mga beloved viewers. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok kumikot ka sa out, and the mighty Jesus ka sa out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Dapat mas malakas ang papuri ng mga anak ng Diyos kaysa sa tunog ng generator at ng ulan. Amen. 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 Praise the Lord. At habang po lahat sa kampintutan ng ating pong beloved ordained preacher, agababatin isang napagagandang hapon sa ating pong maminamal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po ng tipong ginagalang at minimalibang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po, ating mga beloved elders, na pinangasiwang po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Bubu Inir, sa kanyang mananak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At kunin na po natin mga minamahal ang ating pong mga banal na kasulatan at ating mga kuderno ballpen, at ating pong isulat ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Ating munang mabasa ang ating unang talata dito sa Aklat ng Pilipos, Kabanata ay 2, talatay 12 hanggang 13. Sa Tagalog muna, and then after that, i-flash natin yung English version. Amen. Amen. Ganito po ang pagkasabi. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ating po pamagatan ng ating pag-aaralan, when the shepherd is out. Alam po ninyo mga minamahal, marami pong sa Biblia circumstances o times na kung saan mga minamahal, dumarating yung kinakailangan umalis. Yung, kumbaga sa kwan, yung namumuno sa tahanan or ang ating mahal na Panginoon. As we remember, nung ang mahal na Panginoon ay descended into heaven, mga minamahal, ay talagang aburido ang mga apostol, mga minamahal. Amen? Nung ang mahal na Panginoon, pagkatapos niyang tapusin ang creation, on the sixth day, mga minamahal, God rested, sabi diyan, nandun ang paghihiwalay ng tao at ang mahal na Panginoon. Amen? At even the apostles, mga minamahal, when they go their missionary journey, nandun pa rin ang kanilang pagpapaalam, ang mga tagubilin habang sila ay aalis when they are out of service, kumbaga. Amen? Amen?
At dito mga minamahal, kung ating makita dito sa talatang ating nabasa, kindly, sa verse 12, ang sabi diyan, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence." Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." When the shepherd is out, mga minamahal, kapag kasama natin ang shepherd, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, kasama pa ang mga apostol, mga minamahal, ay malakas, walang problema. Amen? But when He is out, mga minamahal, doon nakakaroon ng medyo problema. At kinakailangan ang sinasabi ng talata, kung kayo'y naging masunurin nung nandyan ako, lalo na dapat mas nagiging masunurin tayo kung wala siya sa harapan natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, "Praise the Lord." Alam po niyo mga minamahal, sa ngayon, ang mahal na Panginoong Hesus ay, sabi nga, siya po ay pumunta sa kalangitan. Amen? Kaya sinasabi ng Juan, "I go to in my Father's house are many mansions. I go there, prepare a place for you, and when it's done, I go back and get you to where I am." Ibig sabihin mga minamahal, ang mahal na Panginoon nandun. Tanong, para bang naiwan tayo? Amen. Ang mahal na pastor, dati-dati nang nakakapag-preach pa siya mga minamahal, ay talagang malakas na malakas tayo. Amen. Pero ngayong hindi natin naririnig ang pagpipreach ng mahal na pastor, ay talagang sometimes nakikigtot tayo mga minamahal pagdating sa ating paglilingkod mga minamahal. At now, ang beloved ordained preacher, wala. Amen. Pumunta siya sa kanyang missionary journey na inutusan ng ating beloved brother Pogs, mga minamahal, upang may gawin. Amen. At anong gagawin natin, mga minamahal? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero isang bagay ang pinagtatagubilin ng lahat ng mga shepherd, whatever level meron tayo. Whether mahal na Panginoon, sa ating paghihintay sa Kanya, o mahal na pastor, hinintay natin siya makatayo at mag-preach muli. Ang mahal na beloved preacher, pag siya makabalik, ang sinasabi ng talata, "Nung ako'y nandiyan na kausap ninyo, mainit kayo, nagiging matuwid na Kristiyano tayo." Much more dapat ang ginagawa natin ngayong sila'y malayo sa atin. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po ninyo mga minamahal, when the shepherd is out, Christians are vulnerable to disobedience. Kapag malayo ang shepherd, ang mga Kristiyano, mga minamahal, ay talagang very prone or vulnerable. Talaga napakadali, nandiyan na kaliwat kanan ang chances na sila po, mga minamahal, ay humiwalay, mag-disobey sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin dito sa aklat ng Exodo, Kabanata 32, talatay 1, Kylie. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Dito po sa Exodo, Kapitulo 32, versikulo 1, ganito po ang sinasabi. "At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moses ng pagpanaog sa bundok, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron, at nagsabi sa kaniya, 'Tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moses na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Ehipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa." Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang araw, sinabihan, di ba, when they crossed the Red Sea, mga minamahal, kasama si Moses upang nung sila palayain ng mahal na Panginoon, mga Israelita. Mga minamahal, kasama ni Moses. Amen? Isang araw, sinabihan si Moses ng mahal na Panginoon, "Halika, mag-usap." Punta, umakyat sa bundok ng Sanay. Amen? At siya'y nag-stay there 40 days and 40 nights talking to God. Lahat magsabing amen. Habang wala pong mga minamahal si Moses, walang communication, walang lahat. Amen? Ang mga tao, dumarating yung tinatawag na boredom. Amen? Bored. Anong gagawin
gagawin natin? Amen? So kapag wala yung shepherd, na dumarating yung boredom. Ang sabi diyan, Moses' delay resulted to boredom and weakens their faith. Dahil sa delay ni Moses, tagal na hindi niya pagbalik for 40 days and 40 nights, mga minamahal. At aside from that, mga minamahal, ay talagang nandoon na wala man lang communication. Di alam kung anong gagawin. Ang mga tao, parang ikot lang ng ikot na ganito. Ganon din ang Kristiyano, mga minamahal. Amen? Kapag hindi natin alam, wala tayong communication sa mahal na Panginoon, kailan kaya babalik ang Diyos? Matagal pa yan. Kaya hayahay muna tayo. Mamasyal muna tayo. Huwag na muna yan, praise the Lord, hallelujah na yan. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, when the shepherd is out, napakahalaga ng mga updates. Updates are crucial. Anong ibig sabihin ng updates, mga minamahal? Tandaan po natin, mga minamahal, Christians gave in to Satan's attacks when they know that they are alone. Kapag nalaman natin, mga minamahal, na tayo nag-iisa, nandun napakadali nating bumigay sa mga estratehiya ni Satanas. Amen? Nakita niyo, mga minamahal, nalaman nila na wala si Moses. Anong gagawin natin? Pumasok kagad, ay, gawa mo kami ng Diyos. Amen? Gumawa sila ng ribulto, mga minamahal. These are the strategies of Satan in which naisip nila dahil hindi nila nakikita ang shepherd. Hindi nila nakikita si Moses. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng Biblia, mga minamahal? Kindly, aklat ng Genesis, Kabanata 3, talatay 1 hanggang 6. Amen. Aklat po ng Genesis, Kabanata 3, talata po ay 1 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Nung araw na akala ng tao, mga minamahal, ay natutulog ang Diyos. Kasi sabi niyan, God rested. Doon umaatake si Satanas. Amen? Amen. When we feel that we are alone, when we think na ang Diyos, hindi tayo nakikita, kapag naisip natin, wala namang mga manggagawa eh. Kapag naisip natin, wala namang mga beloved elders, walang kapatiran eh. Okay lang na gawin ko to. Doon pumapasok si Satanas. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, when we think na tayo ay nag-iisa, mga minamahal, doon tayo, mga minamahal, nakakagawa ng mga bagay na yung weakness. Nakakagawa tayo ng mga bagay na pagsuway sa kalooban ng mahal na Panginoon. Bakit? Wala naman ang Diyos eh. Wala naman ang beloved workers eh. Wala naman ang mahal na pastor eh. Pero tandaan po natin, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, walang nalilingid sa mga mata ng ating Diyos na buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, maging doon sa pinakasikreto ng buhay mo, alam yan ng ating mahal na Panginoon.
Kaya hindi mo sasabihin, mga minamahal, hindi ako nakikita ng Diyos. Amen? Yan ang dahilan kung bakit ang sabi ng Biblia napakahalaga na kapag when the shepherd is out, mga minamahal, wag nating tigilan na tayo po, mga minamahal, ay makadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Dahil kapag hindi tayo nakakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, that is the time na maiisipin mo, mag-isa lang naman ako, pinabayaan naman ako ng Diyos. Amen? Amen? And then tayo mawawala ng mga minamahal. But sinasabi parati ng Biblia, kindly, aklat ng Hebro, ang kabanata ay 13, talatay 5. Amen. Amen. Ganito po ang pagkasabi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinan niyo yan, mga minamala, ang sabi niya, no? Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For he had said, tingnan nyo, I will never leave thee nor forsake thee. Ang Tagalog niyan, hindi kita iiwanan o pababayaan man. Tinan yung tinagalog nila, mga minamahal. Hindi kita pagkukulangin. Ang pagkukulangin ay hindi iiwanan. Amen. Kaya tinan nyo yung mga, wag nyo tingnan yung mga, the Word of God, even if you try to look at doon sa Old Testament, ang salita ng mahal na Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Bakit sinasabi para ito ng ating mahal na Panginoon? Sapagkat parati niyang ipinadadama ang kanyang pag-ibig, ang kanyang araw-araw na pagkalinga upang na sa ganun tayo mga Kristiyano mawala sa atin ang takot, mawala sa atin ang agam-agam na iniwanan na ako ng Diyos, mawala sa atin mga minamahal na mga pag-iisip na kumbaga mga minamahal, nagiging dahilan kung tayo nakakahiwalay na sa kalooban ng Panginoon. Parating atento dapat ang mga anak ng Diyos na tayo'y hindi iniiwanan ni pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Lahat ng araw-araw nakakadama ng presensya ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. We see things in every day. Amen? Kanyang pag-iingat sa ating pang-araw-araw, nadidisgrasya tayo, pinag-iingatan tayo. Dumaan ng COVID-19, araw-araw, minu-minuto, supposed to be you are susceptible sa virus. Pero bakit tayo ngayon buhay pa rin? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Amen? At yan parating sinasabi at dinidikit ng dyablo sa isip mo, pinabayaan ka na ng Diyos. Iniwanan ka na, hindi ka na nga niya naririnig eh. Yung prayer mo nga na maging milyonaryo, hindi nga dumarating eh. Amen? Yan ang sinisiksik ng dyablo sa atin, mga minamahal. At yan parating ginagawa niya upang magkaroon tayo ng tinatawag na pagdududa sa kabutihan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero parating sinasabi ng ating mahal na Panginoon, God is certain, I will never leave you nor forsake you. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Jeremiah 33 verse 3, sabi niya, call unto me and I will answer. Ano nga yan? Sabi niya, no? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Amen? This is an assurance that whatever situation na mayroon tayo, sabi naman na Panginoon, tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Kapag mayroon ka pangangailangan, tumawag ka sa akin, ibibigay ko sa iyo pangangailangan mo. Kung ikaw ay natatakot, tumawag ka sa akin, palalakasin kita. Kung ikaw ay nanghihina, nandun ang pagdadalawang isip, ang tumawag ka sa akin, ako ang iyong kalakasan. Bakit? Sinasabi ng mahal na Panginoon, He is certain, napakasigurado niya, hindi kita iniiwanan, hindi kita pinababayaan. Amen! Kulang na palagpak yan ng mga grabing inibig ng Diyos. Kaya kapag tayo po'y nakakadama ng mga pagkatakot, pag-iyak, tayo po mga minamahal ay mayroong tinatawag na mga sama ng loob na nararamdaman. Hindi ibig sabihin ay maging ipokrito ka na sasabihin mo, ay ako'y masaya. Pero manalulungkot ka naman actually.
Ay, ako'y malakas. Pero sa totoo lang, nanghihina ka. Amen? Ay, ako'y matapang. Pero sa totoo lang, natatakot ka. Amen? Ang nais ng Diyos, sabihin mo sa Kanya kung anong totoong nararamdaman mo. Amen? Kindly, Aklat ng Awit, 88, talatay 1 hanggang 3, italon sa 6 hanggang 8. Aklat po ng mga awit, Kabanatay 88, talatay 1 hanggang 3, talon sa 6 hanggang 8. Ito pong nakasulat, O Panginoon, na Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. Masok ang aking dalangin sa iyong harapan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking daing, sapagkat ang aking kaluluwa ay lipos ng mga kabagabagan, at ang aking buhay ay nalalapit sa Sheol. Sa 6, iyong inilapag ako sa pinakamalalim na hukay, sa mga madilim na dako, sa mga kalaliman. Lubhang idinidiin ako ng iyong puot, at iyong pinighati ako ng lahat mong mga alon. Iyong inilayo sa akin ang kakilala ko. Iyong ginawa akong kasuklam-suklam sa kanila. Ako'y nakulong at hindi ako makalabas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung titignan niyo yung talatang yan, mga minamahal, ay ang salmista, nagsasabi siya ng kanyang nararamdaman sa mahal na Panginoon. Amen? Di ba dati-dati kapag tayo po mga minamahal, supposed to be, kapag ikaw ay Kristiyano, pag tinawag ka mga minamahal, lalo kapag kinausap ka, sasabihin mo, all the goodness, the glory of God. Di ba? To the point na kung minsan, ang nararamdaman mo'y kalungkutan, pero you pretend to be happy. Nanghihina ka, pero you pretend na ikaw ay malakas. Sinasarili mo kung anong nasa iyong kalooban. Pero ang salmistang sinasabi niya, kapag ikaw ay dapat umiyak, sabihin mo sa Diyos, mahal na Panginoon, nalulungkot ako. Kung ikaw ay natatakot, sabihin mo sa Diyos, mahal na Panginoon, natatakot ako. Mahal na Panginoon, hindi ko kaya ang aking problema. Mahal na Panginoon, nandoon ang aking pagdadalawang isip. Ang aking pananampalataya ay nagdidwendel. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God can contain yung ating mga cries. Amen? Kapag tayo nagsasabi sa Kanya, kaya niyang i-contain yan. Alam natin, ang Diyos ay kabanal-banalan. Amen? Amen. Pero willing din siyan makinig sa totoo mong nararamdaman. Kaya ang sinasabi ng Biblia, Panginoon God say, call unto me. Hindi niya sinabing good news lang ang sabihin mo sa Kanya. Even the worst things na nagawa mo, sabihin mo sa Kanya. Wala namang bagay na hindi nakikita ng Diyos eh. Lahat naman nakikita niya, di ba? So why not tell it to Him? Ask help. Kung titignan nyo sa verse 6, tingnan nyo yung verse 6. Ang sinasabi ng verse 6, mga minamahal, sa Psalms 88, Thou hast laid me, sabi ng Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness and in deeps. Thou, 7, next. Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Grabe! Inakusahan pa ng salmista ang Diyos. Sabi niya, ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito, nalulungkot. Amen. Maaaring pag nakita natin yan, sasabihin ng ilan, bakit mo gaganyanin ng Diyos? Napakabanal. Amen. But take a look. Tingnan nyo. Ang kailangan ng Diyos ay genuine na paglilingkod. Ang kailangan ng Diyos, mga minamahal, ay walang plastic na paglilingkod. Ang kailangan ng Diyos ay makatotoong pagpupuri sa Kanyang banal na pangalan. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. It is true that God loveth praises. Amen? Pero gusto rin niyang marinig ano ba ang totoong nasa iyong nararamdaman. At kung ano man yan, ihingi mo ng tulong sa Diyos, ay willing siya na ikaw ay Kanyang matulungan. Pumalagpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So when the shepherd is out, while the Lord Jesus is still there in heaven,
waiting for the rapture of the church, dapat daw open ang ating update sa mahal na Panginoon. Paano ginagawa yan? Nararamdaman dapat natin parati ang banal na presensya. Nakikipag-usap tayo parati sa mahal na Panginoon. At sa ating pagsaganap niyan, ipinadadama naman ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa bawat isa sa atin. Sapagkat sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, when the shepherd is out, remind Christians on his instructions and develop hopes on his promises. Dapat daw tayo na mga Kristiyano, mga minamahal, ay tayo daw po mga minamahal ay hindi nag-iiwanan. Amen. Kapahabang mahal na Panginoon, the shepherd is out, mga minamahal. Remember the Red Sea? Crossing the Red Sea? Nung bawat isa mga minamahal ay talagang bago sila dumaan doon sa Red Sea, mga minamahal, dahil nandyan na yung mga tao ni Paraon sa kaliwat kanan ng bundok at talagang sila siguradong mamamatay. Nung sila'y dumaan doon, mga minamahal, bago lumusong ang mga Israelita, iba't iba ang kanilang mga pasanin sa buhay. Amen? Yung ilan may pamilya, yung ilan may hayupan, yung ilan may kabuhayan, yung ilan may kung ano-ano mga dala nila, kailangan nila sa kanilang paglalakbay. Amen. At habang sila po mga minamahal ay naglalakbay, sabi ng Biblia, doon sa gitna ng dagat at nung gumawa ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng Moses, ang mga anak ng Diyos dumaan sa tuyong lupa upang sila'y ipakita naman na Panginoon ang kanyang pagkalinga sa kanila araw-araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Naglalakad ang mga anak ng Diyos. Ang kalaban nilang mga sundalo ni Paraon nakakabayo. Tignan niyo yung bilis. Amen? Kaya ang ilan, mga minamahal, ang sinasabi ng talata, mga minamahal, nadadapa sila. Ang ilan, hindi makapagdagan, mga minamahal. Anong ginagawa ng mga Kristiyano? Hindi nila iniiwanan, babagal-bagal ka kasi. Amen? Tutulog-tulog ka sa papuri, kaya ganyan. Hindi nila ginaganyan ang mga Kristiyano. Ang ginagawa nila kapag nakita nilang tutulog-tulog sa papuri, kapatid, tayo ka, malapit na tayo doon sa gilid, aabutin tayo doon, at tayo siguradong pag-iingatan ng Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga totoong anak ng Diyos hindi nag-iiwanan. Amen. Amen. Hindi sila thou shall not condemn. Sabi ng talata, hindi sila naghuhusgahan. Kapag nagkamali siya, mga minamahal, yaks! Nagkamali, yaks. Amen? Anong meron siya na hindi mo ginawa? Anong pagkakasala niya na hindi mo nakitang nagawang pagkakasala? Ang sinasabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos, hindi sila nagbibilangan ng pagkakamali ng bawat isa. Kapag nakitang kanyang kapatid ng kamali, they tried their best upang sila po, mga minamahal, ang kanyang kapatid, mga minamahal, ay muling tumayo. Kaya nga, they comfort each other. Sabi ng Biblia. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unang Tesalonica, kindly. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 up to 18. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18. Amen. Sabi, sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayoy tayo mga nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout and the voice of archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive, tayo mga buhay, and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Yung next pa niyan, mga minamahal, 18. Ang sabi ng 18, wherefore, comfort one another. Amen? Hindi niya sinabing, therefore, judge your brethren. Therefore, count the mistakes of your brethren. Therefore, laugh at them and let them alone. Hindi ginanon ang Biblia. Ang sabi niya, comfort one another. Anong ibig sabihin ng comfort one another? Kapag lumuluha ang iyong kapatid, gawan mo ng paraan upang siya po, mga minamahal, ma-lift up, maramdaman niya muli ang banal na presensya na mahal na Panginoon. Kung ang iyong kapatid ay nanlulupaypay, mga minamahal, anong dapat mong gawin? Ipaalala mo sa kanya ang kabutihan ng Diyos, paano siya pinagpala, anong mga kapangyarihan, mga himala na natanggap niya, na bagamat hindi siya karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat ng mahal na Panginoon. Let them remember the goodness of God. Amen? That is how to comfort your brethren. Kapag nakita mo, mga minamahal, ang kapatid mo pasaway sa lahat ng pasaway. Amen? Sige, pasaway na lang sa lahat ng pasaway. At the end of the day, anak pa rin niya ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, mga minamahal, hindi ang iglesia ng Diyos, mga minamahal, hindi ito iglesia ng mga perpektong tao, or else wala ng karapatan dito, mga baguhan. Amen! Ito'y iglesia ng mga Kristiyanong nagkasala, pero nung sila'y tumanggap sa mga kinahabagan ng mahal na Panginoon, ginaganap ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon! Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng nanay ko dati, sabi niya, Nay, alika, dumalo ka na. Sabi niya, nakakahiya sa inyo, perfecto kayo dyan. Kapag hindi na lang ako magkasala, saka ako pupunta dyan. Yun, namatay, hindi man lang naglingkod. Bakit? Hinintay niya na maging perfecto ang kanyang sarili. We can never see perfection in this human form. Ang sabi ng talata, this corruptible body be changed into incorruptible. Amen? Amen? At mangyayari lang yan doon sa tinatawag nating rapture of the church. Bago dumating yon, dapat inihahanda ng mga anak ng Diyos ang kanilang sarili. Ginaganap ang banal na kalooban ng Panginoon. Sometimes nadadapa, sometimes nawawala siya sa giya, kumbaga. But in their heart, never nila pinangarap lumayo sa Diyos. Pero nakakalayo sila. Bakit? During the shepherd is out, pumapasok ang diablo. Amen? Doon pinasok si Eva, mga minamahal, ni Satanas. Sabi niya, hindi mo ba alam na kapag kumain ka niyan, tatalino ka, magaling ka. Hindi ka totoong mamamatay. See? Doon pumapasok, mga minamahal, kapag walang nagbabantay. Kaya nga dapat tayo maswerte, mga minamahal. Mayroong mga manggagawang nangangalaga sa atin. Mayroon Diyos na tumitingin sa atin. Ang sabi ng talata, the eyes of God are in the righteous of the earth. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niyan, comfort each other. Second, anong sinasabi ng Galatia, kabanata 6, talata 2. Amen. Amen. Ganito po ang pagkasabi, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Amen. Paano sumunod sa utos ni Kristo? Amen? Ang ilan, mga minamahal, kung ano-ano mga ginagawa. Sige. Pero nakakalimutan niya yung kanyang kapatid na bigyan ng pansin. Amen? Anong sinabi ng talata? Bear ye one another's burden. Sa Tagalog, please. Ang sabi diyan, magdalan kayo ng mga pasanin sa isa't isa. Brad, ano po itong problema ko, yung anak ko, nahuhumaling. Ano, pagtatawanan mo, imamaritis mo, itutulits mo yan. Hindi ka pinagsabihan ng problema para imaritis mo o itulits mo. Amen? Pinagsabihan ka ng problema dahil nagtiwala siya sa iyo, na bibigyan mo siya, tutulungan mo siya sa kanyang problema. Pero kapag itinolits mo yan,
nawawalan ka ng tsansa na gumanap, tuparin ang kautusan ni Kristo. Palawakan po natin ang ating wala ba noon? Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Totoo po yan, mga minamahal. Ang nangyayari kung minsan, mga minamahal, because of our desire to obey the will of God, nakalimutan natin ang ating kapatid. Amen? Bahala ka dyan, babagal-bagal ka. It's your own journey. Kanya-kanyang kaligtasan, ginaganon pa natin, mga minamahal. Amen? Pero yung sinasabi ng Biblia, para nang sa ganun tayo po, mga minamahal lahat, when the shepherd is out, we keep on reminding everyone. Nire-remind natin ang lahat sa mga pangako ng Diyos, sa utos na mahal na Panginoon, at ang magiging pagpapala natin kung hindi tayo bibitaw sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Tandaan po natin, mga minamahal, hindi pare-pareho ang bilis ng paglalakbay ng Kristiyano. Ang ilan mabibilis, ang ilan talagang normal lang, pero ang ilan talagang mabagal. Amen. Amen. Totoo yun. Nakita nyo yung ilan, kaliligtas lang ng last month, tumanggap na kagad ng himala, ngayon choir member na. Grabe! Pinagpala sa lahat ng pinagpala. Palamahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan, mga minamahal, kailan lang nakakilala, mga minamahal, pero ngayon kinagamit na ng mahal na Panginoon. Hindi sa haba ng paglilingkod yan, kundi sa paglago ng pananampalataya. Amen? Meron namang napakatagal na 19 kupong-kupong na naglingkod, pero hanggang ngayon parang baby in Christ pa rin. Kunting kibot, talagang siya po yun natitisod. Kunting na pagsabihan mo na ng kaunti, ano ba yan? Nakala ko ba Diyos ay pag-ibig? Amen? Bakit? Sapagkat hindi lahat pare-pareho ang bilis ng paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Take note, I keep on remembering this. Noong nakabukas ang arko, yung arka Noah, that represents the salvation. Ang sabi naman na Panginoon, maggawa ka ng arka. Gugunawin ko mundo sa pamagitan ng baha. Lahat ng hindi papasok dyan, ibig sabihin mapapahamak. Gumawa kayo, tigda dalawa, halat ng hayop. Grabe. Amen? So, biglang dumating ang 2 by 2 by 2 by 2. Kaya yung awitan na 2 by 2 by 2, dyan galing yan, kay Noah. Yung Noah's Ark. Amen? Pero tingnan nyo, mga minamahal, sa lahat ng hayop, mayroong mabibilis dahil nakakalipad sila. Nakapasok sa arka. Amen? Amen. Mayroong si leopard, mga minamahal, yung talagang tigre. Ang bibilis tumakbo ng mga yan. Nakarating sila ng napakabilis sa arka. Pero tandaan nyo, mga minamahal, mayroong pagong na kung maglakad isang araw, isang hakbang. Amen? Tanda ito, pakatandaan po natin, mga minamahal. Kung ang pagong na yan ay pinili ng Diyos, hindi sasara yung arka hanggat hindi siya nakakarating doon sa arka. Totoo yan, mga minamahal. Kung ang taong sinasabi ninyong pinakapasaway sa lahat ng pasaway ay totoong pinili ng Diyos, hindi sasara ang kaligtasan hanggat hindi siya nakakarating sa totoo buhay na walang hanggan. Ganon kahalaga ang bawat isang kaluluwa. Panawagan po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord. Nakita niyo yung taling haga, iniwanan, mayroon siya 100 tupa. Nung nawala ang isa, iniwanan niya ang 99 para lang hanapin yung isang nawawala. Grabe. Ganon kahalaga ang isang kaluluwa. Amen? Hindi niya inisip na yung 99, baka iniwanan niya, baka magkanda, wala naman sila. Ang hinanap niya, yung isang kaluluwa na pasaway. Hahanapin at hahanapin niya. At pag nahanap niya, ang sinabi ng talata, ilalagay niya sa kanyang balikat at sasabihin niya, magkipagkatuwa kayo sa akin, ang aking tupang nawala ay nakita ko na. Palabahan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag mong
husgahan ang pinakamasamang tao dito sa ibabaw ng mundo. Hindi mo malalaman, siya pala ay pinili ng Diyos. Amen? Amen. Isa pa, ang sabi ng talata, we cannot boast. Hindi natin dapat, kung baka magyabang. Dati kasama naman natin sila gumagawa ng kasalanan. Ang kailangan mo ay manalangin upang sila ay makapanumbalik. Ang kailangan mo ay magdalahan kayo. Tulungan mo ang iyong kapatid upang makapanumbalik sapagkat yan ang sinasabi ng Biblia, when the shepherd is out, hindi nagkakanya-kanya ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Third, ang sabi diyan, Hebrews chapter 10 verse 23 to 25. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 23 hanggang 25, ganito po sinasabi, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag linlangan sapagkat tapat ang nangako at tayo'y mangagtinginan upang tayo mga udyok sa pag-ibigan at mabuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas nga na palakpak kaysa sa generator. Everybody shout, praise the Lord! Tinan niyo mga minatalatang niya. Kindly, dun sa Tagalog. Sabi niyan, ang sabi ng Tagalog, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag malinlangan. Alam po niyo mga minamahal, kapag hindi natin iningatan ang ating pananampalataya sa Diyos, matibay na pagkakilala sa mahal na Panginoon, darating ang pag-aalinlangan. Amen. Kapag hindi mo nararamdaman ang Diyos, sabi mo, iniwanan na ako, papasok na ngayon ang dyablo. Sinasabi ng ating unang mga napag-aralan. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, sapagkat tapat ang nangako. Lahat magsabing amen. Ang nangako ay hindi tao, kundi Diyos. Amen? Yung sinabi niyang hindi kita papabayaan, hindi kita, ang nangako diyan hindi tao. Ang nangako ay ang Diyos. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. See? Ang kailangan daw mga minamahal, hindi po pwedeng sarili mo lang ang tinitignan. Have time to visit your brethren. Have time to talk to your brethren. Sa iyong kapatid, sa katabi mo. Kanina na magkatabi. Nag-usap na ba kayo ng katabi mo? Nag-share ka na ba ng kabutihan ng Diyos? Ang ilan sa atin, mapapanis na yung laway, hindi man lang makapag-share ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kung ang kapatid mo, ang isang oras na ito, hindi man lang makapalakpak, kapatid, pumalakpak tayo! Kapatid, magpuri tayo! Kapatid, lumundag tayo! Bakit? Ang sabi ng talata, mga udyok kayo sa paghibigan at paggawa ng mabuti. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When we say mga udyok, ibalik mo yun. O yan, mga udyok. Ibig sabihin, hindi lang words. Pumalakpak ka, kapatid, pero ikaw hindi pumapalakpak. Amen. Dumalo ka, kapatid, pero ikaw hindi dumadalo. Amen. Lumundag tayo magpuri, pero ikaw hindi lumulundag at napupuri. Show example. Kaya nagsinasabihan tayo mga minamahal, kapag nagpupuri, is bubbling. Kayo mga nagpapawit, lumundag kayo. Nagpapawit yung nagpapawit, lundag. Kayo hindi lumulundag. Bakit? Mga udyok ang bawat isa. Pag nakita ng Kristiyanong baguhan na yung pagpupuri pala dapat lulundag din yan. Kapag nakita niya dapat pala ang pagpupuri, papalakpak din yan. Kapag nakita ng baguhan, sila umiyak, nagpupuri, iiyak yan sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Amen! Hindi po pwedeng ang Kristiyano, porkit matagal ka na, simple ka na lang. Alam ko niya. Amen! 30 years, 20 years.
Nauna ako sa iyo, kaya okay lang, lundag ka lang ng lundag. Sino may sabi sa iyo na kapag ikaw ay matagal na, ay mayroon ka ng gate pass? Ha? Exempted ka na. Sino may sabi? Sabi natin na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Sa iyong Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen! Kung nais ng Diyos at gustong-gusto niya marinig ang pagpupuri ng kanyang mga anak, yung kanyang anak na nakaligtas ngayon, gustong-gusto na mahal na Panginoon. Yung kanyang anak na 20 years pa nakaligtas, nagpupuri ngayon, gustong-gusto ka rin marinig na mahal na Panginoon. Lalo na yung mas matagal na Kristiyano, gustong-gusto kang marinig na magpupuri sa Kanya. Malamang po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit mayroong awitin na sinasabi natin, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen? Ibig sabihin, kung ang pagpupuri mo dati simple lang, habang ikaw tumatagal, grabe ang nagiging pagpupuri mo. Because the longer you serve God, the sweeter it grows. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, next, ang sabi diyan, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon habang wala ang shepherd. Hindi dapat tumitigil ang mga anak ng Diyos dumalo. Sabi ng mahal na pastor, Miyerkules. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Biyernes, Linggo, meron pang Bible study, meron pa tayong Bible devotion, meron pa tayong tinatawag na nakikita sa mga Facebook live streaming natin. Bakit? Our life is Jesus. Amen. Ang ating buhay ay si Jesus. Siya lang ang mayroon tayo na wala ang sanlibutan. Amen? They might have millions of money, pero kung wala sa kanila si Kristo, useless yan. Ikaw, wala ka man perang na may pagmamalaki, pero nasa iyo si Kristo, may sakit kang kanser, nagkasakit din siya ng kanser, ubos ang kanyang pera, mamamatay pa siya. Ikaw, wala kang pera, pero mayroon kang Kristo, ang paggaling mo, Diyos ang nagpapagaling sa iyo. Ahin mo ang milyon! Amen! Amen! Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng mga pastor, huwag mong kalilimutan ang pagdalo sa banal na gawain. Bakit? Sa pagdalo sa banal na gawain, pinag-uusapan na ang kabutihan ng Diyos. Sa pagdalo sa banal na gawain, there is fellowship. Ang pagdama ng banal na presensya ay napakadali. Bakit? Maraming Kristiyanong pinag-uusapan, we are creating an environment of worship. Sa kasuluk-sulukan ng place nito, a place of worship, nandoon ang pagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya nga wala ka naririnig, kundi puro mga papuri. Kung sakaling pinakadulo-dulo dyan, meron ka naririnig na hindi sa papuri, yan ay mga gawa lang ni Diablo. Akala ng mga kausap nila, sila hindi nakikita ng Diyos, kaya pumapasok si Diablo. Pero habang naiisip mo nakikita ka ng Diyos, hindi mo yung pagbibigyan. Bakit? Sinabi ng Biblia, ikay na parito hindi para kumuha ng anumang impormasyon kay Marites at kay kung sinong tulits na yan. Nandito ka para pumuri sa Diyos. Ibigay ang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga ganun na sabi naman na pastor parati, do not be absent. Huwag na huwag kayong mag-absent. Amen. Ang ilan, mga minamahal talagang despite walang ginagawa, walang trabaho. Pero ayaw pa rin pumunta. Sana na lang sa linggo. Sana na lang sa, di ba? Okay lang kung may trabaho ka, pardonable yan. Amen. Sabi natin, sige, pero nang ginagawa ng ilang mga tiknota, yung mga may trabaho, pagdating sa gawain ng Miyerkules, dahil hindi sila makapunta dito, nandoon sila sa Facebook live streaming. Pinapanood nila ang banal na gawain. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag dumaan ang Miyerkules, hindi ka na nakadalo dahil wala kang ginawa, lalo ng problema yan. Amen. Amen. Tandaan po natin mga minang, kaya ka dumadalo ay hindi para sa mga manggagawa.
dumadalo ka para sa ating sarili. Lumago tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ibigay ang malakas na palakpak para sa ating Diyos na mahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang napakahalagang gawin ng mga anak ng Diyos, malapit na po tayo magtapos, ay habang ang shepherd ay wala, amen? Amen? Turuan natin ang Kristiyano makita ang ginagawa ng Diyos sa bawat circumstansya na meron tayo. Example, kapag ikaw ay nasa pagsubok, nasaan ang mahal na Panginoon? Kapag ikaw ay natatakot ka, nasaan ang mahal na Panginoon? Kapag ikaw ay nandoon sa talagang challenge na talagang may persecution ng buhay mo, nasaan ang mahal na Panginoon? Ating basahin, 2 Samuel chapter 16, verses 5 to 6. Italon sa 9, italon sa 11 hanggang 12. Amen. Aklat ng ikalawang Samuel, Kabanata 16, talatay 5 sa talon sa 9, talon sa 11 hanggang 12. Ito pong nakasulat. At nang dumarating ang hari sa Bahurem, narito, lumalabas na mula ro'y isang lalaki sa angkan ng isang bahayan ni Saul, na ang pangalay Simei, na anak ni Gera. Siya'y lumalabas at manunumpa habang siya'y lumalabas. At kanyang hinagis ng mga bato si David, at ang lahat ng lingkod ng haring si David, at ang buong bayan, at ang lahat na malalakas na lalaki ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. At sa 9, nang magkagayoy sinabi ni Abisai, na anak ni Sarbia, sa hari, bakit susumpain itong asong patay ang aking Panginoon na hari? Payaunin mo ako, isinasamo ko sa iyo, at pugutin ng kanyang ulo. Sa 11, at sinabi ni David kay Abisai, at sa lahat ng mga lingkod, narito ang anak ko na lumabas sa aking tiyan. Siyang humahanap ng aking buhay. Gaano pa nga kaya ang gagawin ngayon ng binhametang ito? Bayaan ninyo siya at manumpa siya, sapagkat iniutos ng Panginoon sa kanya. Marahil ay titignan ng Panginoon ang kasamaang ginagawa sa akin, at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niya sa akin sa araw na ito. Ibigay ang palakpak na malakas sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Alam po ninyo mga minamahal, kapag ikaw ay nakakadama o nakakarinig ng mga persecution sa iyong buhay, o mga bagay na ginagawa ng iyong kapwa, huwag mong ikalungkot yan. Amen? Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, si David natutong makita kung nasaan ang Diyos sa oras ng kanyang mga kabagabagan sa buhay. Isang araw, habang siya naglalakad, kasama niya yung mga malalakas niya at matitibay na mga opisyales. Amen? Biglang may nagsabi sa kanyang mga minamahal. Sabi niya, sumpahin ka, binato pa ang hari. Kung tayo yun, si David, sasabihin na natin, pigutan mo ng ulo yan. Bakit ako pinapahiya ko? Pride natin. Di ba? Kung mayroon tayong connection, may pera tayo, wag na wag mo kung sasaligin, delikado ka. Sometimes, yumayabang tayo. Pero si David, hari, take note, mayroon siya pagdating sa kayamanan, pagdating sa fame, in terms of power, he has all these things. In fact, sabi nga nung kanyang general, bakit ginaganyan ng aking hari? Sabihin mo sa akin, papuntahin mo ko doon at pupugutan ko siya ng ulo. See? Grabing kapangyarihan yan ni David. Pero nung sinabi ni Haring David, mga minamahal, ipunta natin doon sa talatang 11, kindly. Ang sabi diyan, mga minamahal, sa verse 11, and David said unto Abisai, and to all his servants, behold, my son which cometh forth to my bowels, seeketh my life. How much more now may this be do it? Let him alone. Hayaan niyo siya. Amen? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Kristiyano, kung minsan kapag may problema, gumagawa tayo ng lahat para siya papigilan yung mga nang-aaway sa atin, mga minamahal, lumalaban tayo. Pero si David hindi. Sabi niya, hayaan niyo siya magtuloy-tuloy. Amen? And let him curse. Hayaan niyo lang siya. Murahin niya ako, okay lang yan. Amen?
For the Lord hath bidden him. Sapagkat naniniwala si Haring David, walang isang bagay na nangyayari sa kanya na hindi pinahihintulutan ng Diyos. Amen. Amen. Totoo yun. Walang bagay na nangyayari sa Kristiyano na hindi pinahintulutan ng Diyos. At ang isa pang wag nating kalilimutan, yung last sa sinabi ni David. Ang sabi diyan, next, it may be, sa Tagalog, sa verse 12, Tagalog, ang sabi diyan, marahil ay titignan ng Panginoon ang kasamaang ginagawa sa akin. At gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niya sa akin sa araw na ito. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Kristiyanong tunay, mga minamahal, habang hinihintay ang shepherd, lahat ng bagay nangyayari sapagkat alam niyang kalooban ng Diyos. At kapag yan man ay mga bagay na talagang sometimes nakakasakit sa ating damdamin, ang sinabi ng talata, bawat sakit na ating nararamdaman, may kapalit na pagpapala. Wala mo natin ang ating wala pa ino! Everybody shout, praise the Lord! Huh? Hindi ka dapat pala umiyak ng dire-diretsyong hagulgol. Umiyak ka, tao ka lang nasasaktan ka Pero tandaan mo, kapag tayo nakadama naman pagsubok sa buhay, trials in life, kung tayo po yung mga persecutions in life, mga problems na dumarating sa atin, it is the chance for us to receive blessing coming from the Lord. Yun ang tsansa na tayo tatanggap pagkatapos ng mga pagsubok na yan, pagkatapos ng mga trials na yan, pagkatapos ng problema na yan, pagkatapos ng mga kahiyan na nadarama natin na pinayagan naman ng Panginoon. Kapalit niyan ay ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Ibigay ang napakalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Itong mga napag-usapan natin noong si Moses umakyat ng bundok. Yung unang talata, umakyat ng bundok, naiwan sa baba si Aaron. Amen. Amen. Aaron is also a sacerdote. Amen? Pero ang sabi niya mamaya, ito yung mga bagay na na-miss na gawin ni Aaron. Bakit hindi mo ginawa? Kaya naging resulta, mga minamahal, na gumawa sila ng mga golden calf. Amen? Ating basahin, last 2 verses. Beloved instrumentalist, please. Exodus chapter 32, verse 21 up to 24. Amen. Mula po sa aklat ng Exodo, ang kabanatay 32, talatay 21 hanggang 24. Aklat po ng Exodo, kabanatay 32, talatay 21 hanggang 24. Ito po ang nakasulat. At sinabi ni Moses kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo, na dinalhan mo sila ng isang malaking sala? At sinabi ni Aaron, huwag mag-init ang galit ng Panginoon. Iyong kilala ang bayan, na sila'y mahilig sa kasamaan. Sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na manganguna sa amin. Sa pagtungkol sa Moses na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Hipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. At aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay mag-alis, na anupat kanilang ibinigay sa akin. At aking inihagi sa apoy at lumabas ang guyang ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Aaron ay saserdote ng Diyos. Pero nung nawala si Moses, even the saserdote himself, hindi niya nagawang paalalahanan ng kanyang bayan on the things God is doing unto them. Amen? He failed to do it. Kaya ang nung sabi nila, ay, Aaron, igawa mo kami ng Diyos. Sapagat nung Moses na itong dala sa amin dito sa ilanga, hindi namin alam kung kailan siya babalik. Amen. At yan ang dahilan, mga minamahal. Supposed to be sasabihin na Aaron na, ay, huwag kayong gagawin yan.
Darating ang pangako ng Diyos. Siya babalik, ibababa niya, mangungusap ang mahal na Panginoon. Isipin ninyo kung paano tayo pinag-ingatan, paano tayo nakatawid sa dagat na mapula, paano tayo pinag-ingatan sa lahat na panganib sa buhay. Hindi nagawa ni Aaron i-remind ang mga yon. Kaya tayo, mga minamahal, lahat tayo ay Aaron sa ating kapwa Kristiyano. Sometimes, nakakalimutan nating ipaalaala sa ating mga kapatiran, lalo na sa mga nanlalamig, sa mga nanlulupaypay, sa mga problematic, sa mga nalulungkot, sa mga nasasaktan, sa mga umiiyak, sa mga may mga grudges sa buhay. Nakakalimutan nating ipaalaala kung kanong ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. We forget the power of God. Nakakalimutan natin the grandeur of God that we serve. Nakakalimutan natin, mga minamahal, na ang Diyos, bagamat hindi tayo karapat dapat ibigin, inibig tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. It is our duty, your duty, my duty, all of us, it is our duty. While the Lord Jesus is there preparing mansions for us, it is our duty to update our brethren. Amen? Amen? I-update mo ang iyong kapatiran and mga dalahan, comfort. Amen? Ang bawat isa, mga minamahal. At makikita natin, mga minamahal, na dapat kung sa bawat sitwasyon, turuan natin sila na kung paano ang Diyos kumilos sa kanilang buhay. Nararamdaman natin sometimes, pinabayaan na tayo ng Diyos. Kasi hindi mo nakikita ang totoong kapangyarihan ng Diyos. Huling talata, mga minamahal. Dito sa ikalawang hari, ang kabanata ay 6, talatay 14 hanggang 17. Kindly. Amen. Ganito po ang Beloved pagsasabi. instrument. Kaya't siya'y nagsugoroon ng mga kabayo at mga karo at ng isang malaking hukbo at sila'y naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga at maglabas, narito, isang hukbo ng mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan. At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, "Saaba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin?" At siya'y sumagot, "Huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila." That's right. Amen. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita." At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita. At narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Ibagay ang napakalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Akala natin kapag may problema tayo, mga minamahal, tayo lang ang humaharap. Amen? Amen? Akala natin, mga minamahal, kapag mayroong nananakit sa atin, akala natin it is our own fight. No. Kaya natin naisip yun, mga minamahal, sapagat hindi bukas ang ating mga mata sa mga kapangyarihan ng Diyos. Itong talatang atin nabasa, mga minamahal, noong ang propeta ng Diyos, pinagsuguan ng napakaraming mga gabayo, sapagat sila'y sasaktan, mga minamahal. Nandoon, pagkagising ng kanyang alila, yung kanyang alalay, nakita yung dami. Natakot. Takot yung kanyang alila. Kaya sabi niya, no, isang malamig po, sila na paroon ng gabi at kinubkob ang bayan sa palibot. Next. Nang ang lingkod na lalaki ng Diyos ay magbangong maaga, nagising siya maaga, at maglabas. Narito, isang hukbo na may kabayo ng karo at nakapalibot sa bayan. Grabe! Abunin, dadalawa lang sila. Yung propeta at siya. Yeah? At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, "Saaba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin?" Other way of saying, paano natin lalabanan yung dalawa lang tayo? Paano natin lalabanan ng napakaraming kalaban na yan? Amen? Kapag dumating yun, inisip mo, paano ko susulbi ng utang ko? Paano ko luluntasin yung aking wala na akong trabaho? Paano ko luluntasin yung anak ko may karamdaman?
Paano yung ang daming takot? Amen? Hindi mo labang mag-isa yan. Ang sabi ng talata, sabi diyan, siya sumagot, huwag kang matakot sapagkat ang suma sa atin ay higit kaysa suma sa kanila. Maaring yung kanyang alila, nako, dadalawa lang kami. Anong gagawin ko? Paano namin lalabanan yan? Ang dami nila. Amen. Pero nangyari lang na makita niya nung nanalangin ng propeta ng Diyos, mahal na Panginoon, buksan mo ang kanyang paningin upang makita niya ang iyong kapangyarihan. Ha? Sabi niyan. Next. Sabi niyan, si Eliseo nanalangin, nagsabi, dinadalain ko sa iyo, Panginoon, dilat mo ang kanyang mga mata upang siya makita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita at narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ang ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Grabe! Yung kanilang kalaban, palibot lang ng bayan. Pero yung mga nasa kanilang sinasabi mga anghel ng Diyos na nagbabantay sa kanya mga anak, nakapalibot sa buong kabundukan, punong-puno, napakarami. Kaya ang sabi ng propeta ng Diyos, ang nasa atin ay higit kaysa suma sa kanila. Amen? Ito ang pakatandaan natin mga minamahal. Huwag kang bibitaw. Ano mang laban meron tayo sa oras na ito, ang tanging kailangan mo lang pagtiwalaan ang nasa atin o suma sa atin higit kaysa suma sa kanila. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Down to the years, you never failed me yet. You will praise Him. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Down the years. Thank you so much, Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down to the years, you never let me down. Verse 1. When I cry, you answer me. Hallelujah. And by your stripes, you will praise the Lord. You will praise the Lord. I'll
Mga minamahal, ito'y nakalimutan ni Aaron. Ito'y nakakalimutan mo, nakakalimutan ko. Yung alalahanin, yung ginawa ng Diyos sa atin. Dahilan kung bakit nalulupaypay. Dahilan kung bakit hindi tayo makamove. Dahilan kung bakit napapabayaan natin ang ating mga kapatid mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng awitin, we will never forget what the Lord had done for us. May karamdaman ka, cancer. Sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Pero nakilala mo ang Diyos, nagpabautismo ka sa tubig, ngayon, buhay ka pa rin. Amen. Yung kapatid natin sa may Asinggan, Pangasinan, Ketong, pinandidirian ng pamilya. Pero nung nakakilala sa mahal na Panginoon, sa pamagitan ng Jesus Miracle Crusade, tumalo sa krusada, nagpabautismo, ngayon, nilinis ng mahal na Panginoon. Amen! Ang dami! Ang ilan mababaliw, ang ilang pagkarote, ang ilang walang pag-asa sa buhay, ang ilang black sheep, ang ilang problema! Pero lahat tayo pinagpala ng Diyos. Bakit mo nakakalimutan yan? Bakit natin kinakalimutan yan? Sing from the bottom of your heart. Hallelujah. Even praise the Lord. Hallelujah. Even praise the Lord. I'll never forget. What you done for me. I'll always remember. How you set me free. I love you, Lord. Down through the years, you have never I love you, Lord. I'll never forget what you done for me. We worship you, this God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Beloved viewers, aming mga beloved viewers sa oras na ito. Simple lang ang mensahe na malapit. Maging ating mga beloved newcomers, kung kayo narito, mabanti kayo. Tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Magsisimula ang mga pagmasdan ninyo, ang mga ginagawa ng Diyos sa inyong buhay. Because sabi ng Biblia, God has never failed us yet. Sa oras ito, mga minamahal, kung kayong na inyong mga sa inyong mga tahanan, may mga karamdaman kayo, ipatong ninyo inyong mga kamay sa inyong screen. Tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Sama kayo naroon, ano mang karamdaman meron kayo, ganun ang ginawa namin. Hindi akala namin wala na kaming pag-asa. Pero nung nakilala namin ang mahal na Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Jesus Miracle Crusade, gumaling kami, inayos ang problema, naging maayos ang aming buhay. Kung gagawin niyo lahat ng aming ginawa, makikita niyo ang kapangyarihan ng Diyos naming ipinakikilala sa inyo. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Sa oras ito, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Dakilang Diyos. Sabihin niyo lahat ng aking sabihin, sumunod kayo. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa iyong pangalang Jesus, salamat sa iyong mga salita. Nalaman kong mayroon akong pag-asa. Mayroong Diyos na nakauunawa sa aking mga nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos,
at hari ng aking buhay. Manahan ka sa aking puso. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa katotohanan. Nais kong magbago. Nais kong magmana ng buhay na walang hanggan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalangitan, 10 na ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Tayo po lahat mga minamahal dumalangin sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga minamahal na mga kapatid, sila po ay pagpalain na mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamalapit ng Jesus. Walang distansya makalimita sa kapangyarihan mo. Alam naming talastas mo bawat pangangailangan ng iyong mga anak na tumanggap sa araw na ito. Ikaw ang tumugon sa iyong malang kaparaanan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Sa isip salita katotohanan, malangkas sila kanilang buhay. Baguhin mo sila. Gawin mo silang anak ng Diyos. Sulat mo na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating mga beloved viewers, ating beloved newcomers, kung nais po ninyong magpabautismo sa mga nandito ngayon, mamaya, meron po tayong bautismo na libre. Huwag kong magalala sa damit ninyo sapagkat mayroong mga bathrobe po tayo. Sa ating mga beloved viewers, kung nais po ninyong kamtin ang buong kagalingan, dumalo kayo sa Banal na Gawain. Pinakamalapit na Banal na Gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kayo'y pagagalingin ng Diyos sa pantalangin ng ating kinagat minumabanglista, Walde Estrada Almeda. Tayo po natin tumalangin mga minamahal para po sa ating po mga personal na panalangin, pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, 2 kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit 2 kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang balsa yung pangalan namin, pinakamamal pa Jesus. Ay sa salita kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami magkapangyarang palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa orseto, sa bandalangin na aming kilap may babanglista, Walde Estrada Almeda, ay pumaminaman na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, high blood, leukemia, COVID-19. Cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga pagbabagay sa iglesia, mga panlulupay-pay, mga gawa ng kaaway, sa mga gawa ng malpay, no, cast out. In the mighty name of Jesus, we bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus, cast out, cast out. Be healed, be healed. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, bilang pananampalataya na yung ating po mga panalangin atin na natanggap galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat po muna yung pinagpalay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. At dyan po natatapos mga minamahal yung ating propaganda salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo napindot ako sa ating pong mga announcement. Narito po ang ating pong beloved elder, our brother Deo. Amen.